So, the Lord, may binigay po ang Panginoong message for tonight. At gusto ko po na focus lang po kayo sa akin, no? Open our heart, open our mind sa salita ng ating Panginoon. Naniwala po ako na tonight may babaguhin na namang puso ang ating Diyos. Amen? Gusto kong sabihin sa inyo that, alam niyo po, ang buhay ko, naniwala po ako na may purpose ang buhay na ito. Amen? Sino dito naniwala na nakaupo ka dyan, may purpose ka? Sigaw ng amen. Amen? Even me, naniwala ako na ang buhay ko may purpose. Gusto ko pong sabihin sa inyo, kung wala pang purpose at kung wala pa ang plano ang Diyos sa buhay ko, maaaring wala na ako ngayon. Amen? Bakit ko po nasabi yan? Sa hindi po nakakaalam, sa mga baguhan na di po nakakaalam, munti ka na din po akong namatay. Amen? That was 1998, I think. No? O 1994 pala. Yung may flash flood sa Ormoc. Because I am from Ormoc. May flash flood sa Ormoc. Yung time na yun, kung wala pang plan ng Diyos sa akin, patay na po ako. No? Ang dami pong namatay. Nilinis ng Diyos ang Ormoc. At isa po ako doon sa city iyon. Ang grabe, when the Lord may plano siya sa buhay natin, kahit anong mangyari sa lupa na kinakatayuan mo, sa place or even the city that you are there, when our God may plano, walang mangyayari sa iyo. Amen? Bakit ko po ito sinabi? Kasi we are now in our situation right now. Narinig niyo po, even our news, mga news po, nakikita niyo po, even Abu Dhabi, Dubai, kung anong situation. But gusto ko lang pong iparating sa inyo, when the Lord may plano sa bawat isa sa atin, no one can harm us. Tapikin mo yung katabi mo, no one can harm you. Huwag ka lang matakot. Amen? Kasi marami pong nawawala ng buhay sa nervyos. Pagkitapik yung katabi mo, bawas-bawasan ang coffee. Amen? Baka naman, namatay tayo sa nervyos lang. No? And bakit ko po ito sinabi sa inyo? Because alam ko po, nakita ko po na may iba sa ating mga kaparatiran hindi nagsamba kasi natatakot. Baka dito dadampo. Amen? Mga anak, when you are in the Lord and the Lord may greater plan sa iyo, no one can harm you. Amen? Sa akin po, naniwala po ako that the Lord may greater plan ang Diyos sa akin. Kasi po, yung pangalawang ibigay ko po sa yung testimony, yung nadisgrasya po ako sa motor. No? Yung nadisgrasya po ako sa motor, sa hindi pa po nakakarinig. Munti ka na rin po ako mamatay at the time. Yung bang gumising na ako na hindi ko nakilala ang sarili ko, hindi ko nakilala ang mama ko at papa ko. At nagtanong na ako bakit ang daming tao sa bahay, anong okasyon. Yun pala, nadisgrasya na ako, bunti ka na ako mamatay. And naniwala po ako, when the Lord may plano ang Diyos, no one can harm us. Amen? At bakit ko po ito sinabi mga kapatid? Kasi po, ang Diyos po, once may plano siya sa atin, walang sino man na makakagalaw sa iyo. Amen? And because of that, nagsiserve na ako kay God. Dumating din ang time na nag-backslide ako. Nag-backslide ako, I am running away from our God, lumayo ako kay God. Yun bang sino nakatry dito na even nagsimba ka, you are present in the church, but your heart is full of wickedness. Bakit ko po ito sinabi? Kasi po, maybe one of us in this room, meron ditong nakaupo pa, but your heart is backsliding. Kasi ang backsliding po, hindi naman po nangyayari sa labas eh. Hindi po ibig sabihin, hindi ka na nagsisimba, backslider ka na. Meron din pong nakaupo sa room na ito,
Even po, nasa church ka but your heart is backsliding far away from our heart or from our God. Dumating din po sa akin na napalayo ako kay God. I am running away from our God. Hindi na ako nagpipreach. Hindi na ako nag-share ng gospel. Nandun po ako sa Abu Dhabi. Sumama po ako sa aking mga kasamahan, sa kaibigan ko. Nag-iinom, nagsisigarilyo, nagbababae. I waste my time. The Holy Spirit, nilayuan ako. Nawala yung fire. Nawala yung yung ang presensya ng Diyos. Nawala lahat. Nagdadry ako. But dumating ang araw na I was convicted by the Holy Spirit. And nagpe-pray ako, bumalik ako kay God. Nagpe-pray ako sa aking Panginoon that Lord, kung ibalik mo ang Holy Spirit na nawala sa akin, I will serve you. So bakit ko po ito sinabi sa inyo? Kasi po, mayroon siguro sa place nito na you are running away from our God. Or mayroon sa place nito na kakabalik mo lang galing sa paglayo mo kay God. Or meron siguro ito na ang tagal ng panahon, wala kang communication, wala kang simba-simba. Wala ka man lang init, lalo na pag pananampalataya ang pag-usapan. Maybe this is your first time, second time, fourth time na nandito ka na. Ang gusto ko pong i-reveal sa inyo mga kapatid, and I want to congratulate you kasi nakabalik ka. Amen? The very important na pangyayari sa ating buhay, yung nakabalik ka. And the Lord, binigyan po ako ng Panginoon ng topic for tonight. I believe na itong topic natin sa gabing ito, maaaring isa ka sa magpapasalamat nito. You know, even this week, I am very exhausted. I'm cry out to the Lord kasi, you know, dahil sa kabisi po ng trabaho na binigay po sa akin. In the company, naghawak po ako ng 56 na tao sa company. So, siyempre, leader ka, hindi ka pwedeng mag-absent. Lagi kang nasa overtime. But glory to God, kahit dumaan ako ng overtime, hindi man naapektuhan ang aking trabaho. But you know, sino or ano ang naapektuhan? My spirit, my connection to our God. I have a lot of time to my work, but nawala po yung momentum ko sa harap nating Panginoon. I am very exhausted this week. Dumating na po hanggang gabi, nag-practice kami, wala pa talagang message ang binigay ng Diyos sa akin. Hanggang pagdating kanina sa trabaho, I am crying out to the Lord, Lord, bakit wala pang message? Anong ituturo ko sa church? Anong ibibigay kong mensahe? Then, may ano kasi ako doon, pag napapagod ako, may taguan ako doon na wala makakita sa akin. Nagtago ako doon. I am praying to the Lord that, Lord, malapit ng oras, wala pa akong mensahe. Ano yung bigay mo sa akin? Then, after my prayer, in my heart, naramdaman ko po na bigla lang nag-recall sa akin yung topic natin last Friday. Sabi ko, Lord, bakit mo po yun binalik? Gusto kong mag-jump to the another topic, but binalik ng Diyos sa akin. So ito, ang gusto mong sabihin, gusto ng Diyos na ito, ang gusto niyang sabihin to all of us right now. Ang gusto ko na maunawaan niyo po ito, lalo na po dumaan tayo sa itong situation. Alam niyo po, grabe si God. Kung hindi ka makipag-communicate sa Kanya, you will lost. Kasi ang Diyos naman talaga, nagbigay na siya ng unang move eh. Nag-unang move na siya. Gusto lang ng Diyos na mag-move ka. Pag hindi ka mag-move, wala din gagawin ang Diyos sa atin. That's why I asked to the Lord, Lord, ano po ang topic mo for tonight? Ano po ang gusto mong iparating? Alam niyo po, nagawa ko lang po itong message ito. Siguro, dumating ako sa bahay kanina, 6:30.
Binilisan kong, tinawag pa ako ni Pastora, kain ka muna. Pagkatapos, umupo ako sa maliit kong office. Gumawa ako ng message at ito yung binigay ng Diyos sa atin. You know, alam ko po, need mo to. Pakitapit sa katabi mo, need mo to. Amen? So ano ba ang topic na binigay ng Diyos for tonight? Alam niyo po ang topic na binigay ng Panginoon sa atin tonight? Ito po yun. Kibasa. Second chance. Amen? Tingnan mo daw yung katabi mo. Deserve ba yan ng second chance? Alam niyo po, ang second chance, ginamit lang kasi ang second chance pag hinihiwalayan ka ng boyfriend mo at saka yung girlfriend mo. Amen? At lalo na, ang pinakamalakas pa naman manghingi ng second chance is yung lalaki. Amen? Bakit pabibi kasi yung mga babae? Yung paiyak-iyak ka ba na, do I deserve second chance? So, ang babae naman magpabibi, maghintay ka ng ilang month, di ba? Actually, ang second chance, dyan lang natin nararamdaman. At dyan lang natin na-appreciate. But alam niyo po, mga kapatid, na-ask niyo po ba si God, Lord, may second chance pa ba ako sa'yo? Natanong mo ba si God na habang sa tagal mo na hindi nagsiserve sa Kanya, sa tagal mo na hindi nagpapagamit sa ating Panginoon, sa tagal that you are running away from our God, hindi ka nagpagamit, hindi ka nagministry, hindi ka nagpakorek, hindi ka nagpa-disciple. Ang gusto mo lang nakaupo ka dyan, walang gagawin. Gusto mo lang nasa labas. Did you ask God, Lord, may chance pa ba ako? At yung chance na ito, natanong ko po to when I was in Abu Dhabi, na nag-backslide po ako. When the Holy Spirit left me, the presence of the Lord, iniwan ako. Nawala na yung init, nawala na yung eagerness, nawala na yung desire ko sa pagwinsol. Ang lagi ko lang kasama, mga kasamahan kong nag-iinom, mga kasamahan kong nagmumura, mga kasamahan kong ng babae, at alam mo, I am conforming the pattern of the world at that time. Alam niyo po, when you are trying to conform the world will love you. Mamahalin ka talaga ng mundo. Try kang lumabas sa church na ito. Sama ka ulit sa mga barkada na lasinggero, lasinggera, nagmumura, puro marites. Habang sumasama ka sa kanila, maging ikaw na din ang kasapi nila. At that time, alam niyo po, sino nakatry dito na natutulog ka, pero may luha na papatak dito? Pero wala kang nararamdaman, pero may luha na papatak dito. Sino nakatry dyan? Alam niyo po, kung naramdaman niyo po yun na natutulog ka, or kahit hindi ka natutulog, nagkahiga ka lang, may luha na papatak dito, mag-pray ka. Because the Holy Spirit is nag-grave siya. There's something na gustong ipagawa ng Holy Spirit sa iyo. At dumating po yan sa akin. And I am asking to the Lord, ganito, nag-service, praise and worship, grabe, ang iyak ko dyan, grabe, dumapa talaga ako, kahit napakadumi ang floor, dumapa ako, umiyak ako, laway, luha, sipon, nagsama. And I am asking to the Lord, Lord, forgive me. Lord, hindi ko na ayos na alagaan ang presensya, ang anointing na binigay mo sa akin. Napakalaking mistake, Lord, na ginawa ko. But Lord, if you give me a second chance, magpagamit ako sa iyo. And at that moment, tumayo po ako, I lift my hand to our God, and I ask the Lord, Lord,
patawarin mo ako sa lahat ng ginagawa ko. Lord, bigyan niyo po ako ng second chance. When I lift my hand to the Lord, nananayo yung balahibo ko, grabe. Naramdaman ko muli ang presensya ng ating Panginoon, nag-iinit ang aking puso. And at that time, nag-start po ako nag-Windsor sa Abu Dhabi. And at that time, dinala ko ng Diyos dito sa Al-Ain. And until now, the chance, hindi ko po winala sa sarili ko. So maybe one of here sa room na ito, na bumalik ka because God called you once again. Dating tinawag ka na ng Diyos. Dating nagsiserve ka na. Dating nagsisilgroup ka na. Dating nagwi-Windsor ka na. Nag-backslide ka. Lumayo ka sa ating Panginoon. At until now, hindi ka pa nagpapagamit. But bumalik ka. Nandito ka. Anong purpose ng pagbalik mo? Nandito ka walang para uupo? Nandito ka walang para nakatunganga? No way. This is our time. That Lord, nandito na ako. Gamitin mo ako in this time. Sino dito nakapag-try na mag-backslide? Taas ang kamay. Taas ang kamay, huwag kayong matakot. So ngayon, nakabalik kayo. May tanong ako sa iyo, anong purpose ng pagbalik mo? Anong purpose na habang nakaupo ka, nakikinig ka sa preaching ng pastor? Anong purpose kung bakit ka nagsisimba dyan? Nagpasok ka lang ba, bumalik ka ba lang dito para, buti na lang, hindi tayo nagpapakintab ng upuan dito kasi cotton yan. But you are here. Bakit? Nandito ka. Gusto ng Diyos iparamdam sa'yo na ang pagbalik mo, hindi ka na opoers, hindi ka na tungangers. This is your time. This is your moment to fulfill the purpose and the calling of God in your life. Sa mga nagbalik, sa mga nag-backslide, na bumalik ngayon, huwag ka nang mangarap na upo ka lang. This is your moment. Ipagamit mo na ang iyong sarili sa ating Panginoon. Remember Jonah? Jonah, he is a prophet at the time. Propeta po siya. When we talk about propeta, mga kapatid, nag-prophesy siya sa mga pangyayari. Pero alam niyo po, nag-backslide siya. He is running away from our God. Lumayo siya at ang daming mga consequences na naharap niya. Munti ka na siyang mamatay. Siguro marami sa atin dito, lumayo ka kay God kasi alam mo ang magandang buhay nasa labas. You are trying to run away from our God. But you know, the consequence is there in your flight. Siguro, meron dito ang dami mong pinagdaanan sa labas at glory to God, nakabalik ka. Buti na lang hindi ka nakain ng balyena. Pinabalik ka ng Diyos ng maayos. And glory to God, nakabalik tayo. So, right now, when Jonah, bumalik po siya sa ating Panginoon, mga kapatid, si Jonah po, nakarinig po siya ng another chance. Another command. Second chance of command. Binigay po kay Jonah. Isipan niyo po, si Jonah nag-backslide. Si Jonah po pumunta sa Tarses. Lumayo po siya sa presence ng ating Panginoon. Ang daming mga pangyayaring nagaganap sa kanyang buhay. Ang glory to God, hindi siya namatay. At bumalik siya sa ating Panginoon. Ilang days? 3 days. Nag-repent siya. Saan? Sa loob ng tiyan ng balyena. While si Jonah nag-repent, mga kapatid, dinala po siya sa malaking isda. Doon sa Nineveh. Where is the God called him for the ministry? Yung nasa tabing dagat na po si Jonah. Alam niyo po ba? Habang po si Jonah inuluwa ng isang balyena doon sa Nineveh. At that time, nakatanggap si Jonah ng second chance. Binigyan siya ng chance ng Panginoon. Amen? Now, tingnan natin dito sa verse na ito. Anong sabi dito sa verse na ito? Basahin natin. From the book of Jonah. Then the Lord spoke to Jonah a second time,
Get up and go to the great city of Nineveh and deliver the message I have given you. Anong sabi nito? Then the Lord spoke to Jonah a second time. Pangalawang time. Ibig sabihin, may chance. A chance na binigay ng Diyos kay Jonah. Anong sabi ng verse na ito? Then the Lord spoke to Jonah a second time. Yung pagbalik ni Jonah doon sa Nineveh, our God nakipag-usap kay Jonah. Anong sabi ng Panginoon? Get up and go to the great city of Nineveh, and I deliver a message I have given to you. Sabi nito mga kapatid, na ang Diyos, nagsabi ang Diyos na get up, go. Amen? Anong sabi ng Diyos? Get up and go. Tumayo ka at lumakad ka. Go, therefore, and that is the greatest commission ng ating Panginoon in Matthew. Go, therefore, and preach the gospel. Baptize them in the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Nakita niyo po yun? Get up, tumayo ka, at lumakad ka, because may ipapagawa ako sa iyo. Sa mga binigyan ng Diyos ng second chance, sa mga pinabalik ng Diyos sa gabing ito, sa church na ito, sa pinabalik ng Diyos sa presensya ng ating Panginoon, ang Diyos may calling sa inyo. Anong sabi ng Diyos? Tumayo ka. Tumayo ka and go. Kasi may utos ako para sa iyo. Amen? Saan po dinala ng Diyos si Jonah? Si Jonah po, pinadala po si Jonah sa Nineveh. Ang Nineveh is a wicked place. Brutal ang mga tao dito. Idolaters, marami dito. Pagpatay, pagnakaw, lahat ng klaseng mga kasalanan ginawa dito sa Nineveh. That's why the Lord hate the Nineveh. Gusto ng Diyos na linisin ang Nineveh because of sin na ginagawa sa mga tao na nasa Nineveh. That's why the Lord called someone para po may tao na mag-share sa kanyang salita doon sa Nineveh. Ano nyo mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, when the Lord command you to go, kung ang Diyos magsabi siya na go, even hindi ka maniniwala sa akin, but maniwala ka na lang, when the Lord God say go, He will be with you. Our God, He will not sit to the sitters. He will not sleep to the sleepers. But He will go to the goers. Doon magpapakita ang miracle. Doon ipakita ng Diyos ang kanyang miracle sa mga taong nag-go. When Jonah accept the second chance to go to the Nineveh, ipakita ko sa inyo kung paano gumawa ang Diyos ng miracle sa buhay ni Jonah doon sa Nineveh. Ano ang ginawa ni Jonah? When Jonah received the second chance, ano ang ginawa mo when you receive your second chance? Pareho ba tayo ni Jonah? Or until now, nakaupo lang tayo, nakatunganga tayo, wala tayong ginawa sa harap ng ating Panginoon? But the Lord, yung natanggap niya ang second chance na binigay ng Diyos kay Jonah. Ano ang sinabi ni Jonah? Sabi ni Jonah dito sa next verse. Sabi niya dito, Jonah 3:3. This time Jonah obeys the Lord's command and went to Nineveh, a city so large that it took 3 days to see it all. On the day Jonah entered the city, he shouted to the crowds, 40 days from now Nineveh will be destroyed. The people of Nineveh believed God's message and brought the greatest to the least. They declared a fast and put on burlap to show their sorrow. anong sabi nito? This time, when Jonah received the second chance. Pagkatapik yung katabi mo, did you receive your second chance?
Amen? When Jonah received the second chance, makinig po kayo dito. When Jonah received the second chance, ang ginawa po ni Jonah, nag-obey siya sa command ng ating Panginoon. He went to the Nineveh. Sumunod siya, nag-obey siya, pumunta siya sa Nineveh, a city so large that it took 3 days to see it all. 3 days mo niyang ikotin bago niya makita ang mga tao sa loob ng Nineveh. Isipin mo yan, 3 days, ikotin mo. Siguro napakaraming tao, napakalaking city ito. Kasi 3 days mo kailangan ikotin. On the day Jonah entered the city, he shouted to the crowd. Isipin mo, when Jonah obey to the Lord, doon nagkaroon siya ng manifestation of fire. Nagkaroon siya ng eagerness. Nagkaroon siya ng tapang. Nakita pa lang niya ang crowd. Yung pagpasok niya doon sa Nineveh, Jonah shout to the crowd. Hindi nahiya. Hindi nagdadalawang isip na lapitan ang tao. Hindi nakatingin sa tayo. Hindi nagtingin sa yaman. But Jonah is stand in the crowd and shout. Pero hindi ko sinabi sa inyo na dito nyo gawin. Kung gusto mong papasok ng kulungan, sige, gawin mo. Amen? Try kang magpasok sa Alphala. Magtayo-tayo ka dyan. Repent! Kasi gira na! Ang Diyos malapit ang babalik. Baka naman ikaw ang hindi na makalabas. Amen? Masabihin niyo po, ito, actually, napakaganda talaga ang time na binigay ng Diyos kay Jonah eh. There's a time, there's a season for us. Hindi dahil eager ka ngayon, mainit ka ngayon, ginawa mo ang mga bagay na hindi naman dapat. Jonah, may right time siya. Tumayo si Jonah in the crowd. Alam niyo po mga kapatid, si Jonah po nagkaroon ng fire of the Holy Spirit. Nagkaroon po siya ng init. Nagkaroon siya ng tapang. Hindi po siya nahiya. Ito po ang mangyayari sa isang tao when you obey to the Lord. Wala ka lang hiya para i-share lang ang kingdom, ang gospel ng ating Diyos. And this is the reason why you are here. Second, balik mo na dito. Galing kang nag-backslide. Bumalik ka dito. Ano bang purpose ng buhay mo? Kung hindi mo gayahin si Jonah. And this is the moment, mga kapatid. Isipin mo, when Jonah shouted to the crowd, 40 days from now. 40 days. Amen? Jesus Christ nag-fasting 40 days. Si Jonah, he shouted 40 days. So napaka-powerful tong 40 days na ito. And you pray 40 days. Try mong mag-pray ka 40 days. Try mong mag-ask ka ng soul ni God in 40 days. Try mong mag-share ng gospel sa mga tao na kahit hindi ka pasigaw. Kahit kung sino lang madikitan mo, i-share mo ang gospel ng ating Panginoon. Sino ang kaharap mo? Sino ang kasama mo sa trabaho? Sino ang kasama mo sa bahay? Try mong gawin in 40 days. I believe there will be a miracle will happen. The revelation of the Lord right now, sa verse na ito, pinakita ng Diyos sa akin that in 40 days of your obedience to the Lord, there will be a miracle, there will be a power, there will be the explosion of the Holy Spirit will happen to your life. Kaya napaka-importante po na matutunan niyo po mga kapatid, ang pag-obey ni Jonah sa command ng ating Panginoon, it gives power to him. Nagkakaroon siya ng eagerness. Nagkakaroon siya ng boldness. Wala siyang takot. Try mo mag-obey kay God. Pero yung mga pa-obey-obey lang, yung lang inutosan ng nanay, okay, mag-evangelize ka. Nanay, utos na naman. Alam niyo po, lahat ng ma-encounter niyo, puro mga rejection. Maka-encounter ka ng mga atheists. Bakit? You are not ready. You are not empowered with the Holy Spirit.
Hindi ka nagdasal sa ating Panginoon. But you know, when you pray to the Lord sa mga second timer, yung bumalik, yung nag-backslide sa harap ng ating Panginoon, if you pray to the Lord, and Lord, here I am ready to be used by your glory. Gamitin mo ako to preach the gospel of Nineveh. Alam niyo po, ano ang Nineveh natin while we are here in Al-Ain? Al-Ain is our Nineveh. Pero wala po akong sinabi mga kapatid, isama niyo ibang lahi. Huwag muna doon. As long as hindi pa maubos ang mga Pilipino, malalaman mo naman Pilipino eh. Tingnan mo lang sa ilong at sa kahit. No? Unahin natin to as long as nandyan pa sila. Hindi mo na tayo pupunta sa ibang lahi. Amin, huwag niyo akong pahirapan. Nandiyan niyo po ba ako? Amen? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen? When Jonah, isipin nyo, when Jonah shouted in 40 days from now, Nineveh, will be destroyed. Anong sabi niya? Mga kapatid, pag hindi kayo mag-repent sa inyong mga kasalanan, in 40 days, the Lord will destroy your city. Amen? Alam ko po, may mga Nineveh tayo. I have my family. I have may mga taong nakapaligid sa akin. You are my Nineveh. Kayo po na inaalagaan ko sa church na ito, you are my Nineveh. And my job as a pastor, kailangan kong i-preach ang gospel that you need to repent before the Lord. Bakit? Pag hindi po mag-repent ang isang tao, in 40 days, may mangyayari sa sitting ito. May mangyayari sa pamilya natin. May mangyayari sa generation natin. That's why you need to pray 40 days for your Nineveh. Naintindihan po ba natin? Ilang years ka nang nakaupo dyan? Na-share mo na ba ang gospel ng ating Panginoon? Isipin mo, 40 days from now on, Nineveh will be destroyed. Ano sabi nito? The people of Nineveh believe, isipin mo, believe God's message. Naniwala ang mga tao na nakinig doon sa mga sinabi ni Jonah. Kaya mga kapatid, in 40 days, pray lang ng pray. In 40 days, shout lang ng shout. May tao din maniniwala dyan. Amen? Yung parents natin, na grabe ka, devoted, pray lang ng pray. Share lang ng share. Yung mga kasama natin sa trabaho na ang tigas, pray lang ng pray. Share lang ng share. In 40 days, walang matigas na puso sa mainit na salita ng Diyos. Amen? That is our goal. Ako po, when I come back to the Lord, yung bumalik ako sa ating Panginoon, Lord, hindi na po ako babalik pa sa mundo. No more, Lord. Gamitin mo ako in this generation. Gamitin mo ako sa iyong mga tao, Lord. Hopefully, pare-pareho po tayo mga kapatid ng mga desire. Amen? And from the greatest, isipin mo ha, naniwala ang mga tao doon sa city ng Nineveh, from the greatest to the least. Sa pinakamakapangyarihan, sa walang kapangyarihan, naniwala kay Jonah. Grabe ka powerful. Paano ng Diyos ina-anoint ang kanyang life? Paano ng Diyos ina-empower si Jonah? Paano ng Diyos ina-anoint si Jonah? At naniwala po ako, the same anointing na meron si Jonah, ibubuhos niya sa mga taong babalik at susunod at maghingi ng second chance. Amen? Hindi po ako galit mga kapatid. Amen? Jonah, empowered by the Lord, from the greatest to the least, mga kapatid. Alam niyo po, ang ginawa, isipin niyo yung ginawa dito, no? From the greatest to the least, they declare a fast and put on burlap to show their sorrow. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat po, from the king to the servant, sa may mga kapangyarihan, sa walang kapangyarihan,
lahat po sila ay bumaba, nag-fasting, nag-pray sa harap ng ating Panginoon. Isipin mo, hindi nagbibiro ang Diyos. In 40 days, I will destroy the city. That's why, kahit anong takbo ni Jonah, God called him because of the purpose. Kahit anong takbo mo, palayo sa ating Panginoon. Kahit gaano ka ka-disobedient, that's why you are here. Nandito ka. Kapatid, tapikin mo yung katabi mo, nandito ka! Nandito ka! Kasi may Ninive ka na dapat i-save mo gamit ang iyong buhay. Hindi ba kayo masaya? Sa dami ng tao sa alin, isa ka sa nakapasok dito. Tingnan mo itong next. Anong sabi nito next? When the king, yan. May kapangyarihan yan. May pira yan. May posisyon yan. Amen? Hierarchy. King of the Nineveh. Sino man lang si Jonah? Jonah is napakababang tao but empowered by the Lord. Kaya huwag mong tingnan ang sarili mo na hindi mo kaya. Huwag mong tingnan ang sarili mo na, Pastor, hindi ko kaya mag-preach kasi may pera sila, may sasakyan sila, maganda trabaho nila. Ako wala akong trabaho, part-time lang ako ngayon, wala akong visa. Huwag mong tingnan ang kaliitan mo. Tingnan mo kung paano ka i-empower ng Diyos when you obey Him. Ako wala man ako dati. Nag-umpisa lang ako sa sahod na 1,000. Nahirapan pa ako. But when I obey the Lord, tina-triple, ngayon, naging ninefold na nga ang sahod ko. When I obey to the Lord. Amen? Kaya gusto kong iparating sa inyo mga kapatid, na hindi po basihan yon. Hindi po basihan kahit walang trabaho ka, wala kang pinag-aralan, wala kang English. Hindi po. When the Lord empower you, you will shout and you will declare the message of the Lord. And you know, from the greatest to the least will bow down. Not you, not for you, but will bow down by the power of the Lord. Amen? Nandiyan pa ba tayo? Kaya, huwag mong tingnan ang sarili mo na di mo kaya. Huwag mong tingnan na, Lord, ipinapanganak ako ng ganito lang. Ipinapanganak ako na upuers lang. Ipinapanganak ako na di man ako pastor. No! Huwag mong tingnan ang sarili mo ng ganyan. Tingnan mo that the Lord God pinili ka. God called you. God appointed you. God chosen you for this ministry. Not by religion. Sa mga baguhan, not by religion. Hindi po ako naniwala sa mga relihiyon na yan. Na wala mang winning soul. Walang pagbabago ang buhay. Ang gusto ng Diyos relasyon. Kasi kung may relasyon ka sa ating Panginoon, mga kapatid, may puso ka na masaktan ka pag ang katabi mo, ang kasama mo sa bahay, kasama mo sa trabaho, nag-iinom, nagsusugal, nagsigarilyo, gumawa ng kasalanan, masasaktan ka doon. Kumusta kaya ang kaluluwa nila? That's why dito sa church na ito, mga kapatid, baguhan to ng buhay. Marami nagsabi sa akin na ayaw ko dyan sa church na yan. Kasi grabe yung pastor dyan, ako ang laging pinatamaan. Hindi naman eh, hindi kita kilala. Hindi tayo nagsama araw-araw. I did not know kung ano ang ginawa mo everyday. But the Lord sees your heart. Alam ng Diyos ang mga ginagawa mo. That's why natatamaan ka kasi ginawa mo. Try to change your life. Try to repent every time gumawa ka ng kasalanan. Hindi ka na matatamaan. Pero ngayon, sabihin mo, ako yung ang topic ni Pastor. Ako talaga yan. Ako talaga yan. Ikaw talaga yan. Kasi ginawa mo eh. Pero hindi po ito, aksidente. Pinaunawa ng Diyos, mga kapatid. Diba? Grabe, tingnan mo ang lakas ng katawan mo. Ang macho-macho mo pa, ang ganda-ganda mo pa. Ang ganda mo pa mag-English.
Gamitin mo yan sa kapurihan natin yung Panginoon. Gamitin mo yung katawan mo para mag-evangelize. Gamitin mo yung kagandahan mo para mag-evangelize. Amen? Yung lahat ng maganda, labas. Mag-evangelize tayo. Lahat ng mga taong matitipuno. Mga taong makikisig. Amen? Hindi lang yung may abs. Kahit yung ab. Amen? Lahat tayo. We are called by our God. Anong sabi nito mga kapatid? No? When the king of Nineveh, narinig niya what Jonah was saying. Narinig ng king. Ano ang sinabi ni Jonah? Repent, because in 40 days, the Lord will destroy this city. The king heard. Narinig ng king na ang mundo sisirain, ang kanyang country sisirain. The king heard what Jonah was saying. Anong ginawa ng king? He stepped down from his throne and took off his royal robes. Bumaba siya sa kanyang pagka-king. Tinanggal niya ang kanyang robes. Bumaba siya mga kapatid. Amen? He dressed himself in burlap and sat on the heap of ashes. Bumaba siya. Doon siya lumuhod sa mga ashes mga kapatid. Then the king and his nobles sent this decree throughout the city. No one, not even animals from your herds and flocks, may eat or drink anything at all. Grabe, yung king na narinig yung sinabi ni Jonah, nag-declare, lahat ng aking mga sakup-sakupan, mga sundalo, kahit mga animals, mag-mourn tayo in the sorrow, mag-repent tayo sa harap nating Panginoon. Isipin mo, when the Lord empower you, walang sino man na hindi luluhod. When the Lord use you, walang sino man na hindi mag-repent ng kanilang kasalanan. Ano ang ginamit dito ni Jonah? Repentance. Pinarepent ng Diyos ang Nineveh. Amen po. Ano sabi ito? Tingnan natin dito. Animals, people and animals alike must wear garment of mourning, and everyone must pray earnestly to God. Lahat tayo luluhod, magdasal tayo. Yung tunay na pagdarasal, yung genuine na pagdarasal, ibigay natin sa ating Panginoon. Amen? They must turn from their evil ways and stop their violence. Sino makapagsabi sa inyo dyan? Perhaps even yet God will change His mind and hold back His first anger from destroying us. Ipanalangin natin na marinig tayo ng ating Diyos na ang kanyang galit pag nakita niya tayo na nagdasal tayo, nagbabago tayo, magbabago ang isip ni God na hindi na tayo niya i-destroy. Grabe. Isipin mo, kung walang Jonah nakatayo, kung walang Jonah na 40 days nag-pray, nag-share ng gospel. Kaya mga kapatid, napaka-importante po ito. When you're going back and God gave you a second chance, gamitin mo yung chance na yan to glorify the Lord. Amen? Sila lahat lumapit, lumuhod, at nag-pray sila sa Panginoon, Lord, huwag niyo po kami hayaan na ma-destroy kasama ang setting ito. Amen? Last verse, ibigay ko po sa inyo. Anong sabi dito? When God saw, nakita lang Diyos. Ano ang ginawa ng mga taong nasa Nineveh? Ano ang ginawa nila? Nag-pray sila, nag-mourn sila, nag-pray, nag-fasting, kahit mga hayop. Nag-pray lahat mga kapatid. When God saw that they had done and how they put how they had put a stop in their evil ways, yung nakita ng Diyos na nag-pray sila at nag-stop sila sa kanilang mga evil ways mga kapatid, the Lord changed His mind.
Isipin mo, nagbago ang mind ng Diyos. And did not carry out the destruction na binigay niya sa setting iyon. Isipin mo, may threat na po ang setting iyon na i-destroy ng Diyos. But when the Lord saw sa mga tao sa Nineveh, from the king to the least, mga kapatid, lumapit kay God at nagrepent, the Lord saved the Nineveh. Amen? At naniwala po ako, mga kapatid, lahat po na nakaupo sa upuang iyan, you are a Jonah. Amen? Bakit po si Jonah? Napaka-perfect po si Jonah, mga kapatid. Bakit ko po nasabi? Kasi po si Jonah calls for repentance. Bago si Jonah ginamit ng Diyos doon sa Nineveh, tinawag muna ng God si Jonah para mag-repent. Ano ang ibig kong sabihin nito? Before ka magpagamit sa ating Panginoon, you must repent your sin. Tapikin mo katabi mo, kapatid, bago ka lalabas, bago ka mag-evangelize, mag-repent ka muna sa mga kasalanan mo. Amen? Hindi ka po magandang ehemplo, hindi ka po magandang example kung mag-share ka ng salita ng Panginoon, pero ikaw, nahirapan mo pang baguhin ang sarili mo. Amen? Jonah calls for repentance. Jonah is a fit instrument to preach the repentance to Nineveh. He himself has sinned against the Lord, but is now repenting. So he can say to Nineveh, I was like you. Pare-pareho tayo. Nagkasala din ako. I am running away from our God. I commit violence. But sabi ni Jonah, nandito ako. Nag-repeat ako sa aking mga kasalanan. So he can say to Nineveh, but the Lord changed me. Well, I don't know sa testimony mo. But that is the testimony of Jonah. Amen? Kaya po, alam niyo po mga kapatid, ang pinakamagandang preaching is ang testimony mo. Hindi na kailangan ka pa mag-memorize dyan na napakaraming mga verses dyan. Hindi na po. Sabihin mo lang sa sarili mo, alam mo, grabe, dati akong babaero. Dati, ang dami kong lalaki. Hindi ako makatulog pag wala kong lalaki. Grabe, lasinggero ako. Yun ang kapi ko. Pero, alam mo, bro and sis, yung binago ako ng Diyos, tinanggal lahat. Nawala na yung eagerness ko na mag-inom, nawala na yung pagmumura ko, nawala yung pagsusugal ko, at grabe ang changes ng Diyos na binigay sa akin. Story mo pa lang, yung personal testimony mo pa lang, preaching na yan sa mga taong nakapaligid sa iyo. And that is the life of Jonah. Amen? Fit ang kanyang story, mga kapatid. Amen? Because of the testimony ni Jonah, mga kapatid, doon sa Nineveh, the Nineveh believed to Jonah. Ano sabi ito? Then, Nineveh, repent. This is the great display. Then, the power of the Word of God. Siyempre, ano ang ginamit ni Jonah? Power ng Panginoon. Word of God. Command ng ating Panginoon. Repent, because if you did not repent, in 40 days I will destroy this city. And all of them, mga kapatid, they're using the power of the Lord, accomplish His purpose, to bring repentance to the nation. Amen? If you want to accomplish the purpose ng Diyos sa buhay mo, gamitin mo yung sarili mo as a living testimony. Amen? Mga kapatid, naniwala ako, if you preach yourself, your personal testimony, maraming taong magbago. Amen? Next, pangalawa, repentance is a work of God. Mga kapatid, gusto kong ipaunawa sa inyo. Hindi na kailangan pa na ipwersa mo ang tao. Hindi na kailangan pa na balik-balikan mo pang tao yan. Hindi na kailangan pa na lalabas yung pinakamalaking ugat mo. Hindi na. Start lang to share the Word of God. Ang repentance po, trabaho yan ng Panginoon.
Importante lang na may magsabi. Ang Nineveh, grabe ka makasalanan, pero kailangan na may magsabi eh. Kailangan may padala ang Panginoon. Kailangan may mag-share ng gospel. Ang Jonah is the perfect na pinadala ng Diyos doon sa Nineveh. Jonah spoke the word of God. Jonah shared the gospel, but the Lord is the one who touched the heart of the person for the repentance. Even ako dito mga kapatid, kahit pa po mag-preach ako sa inyo whole night until tomorrow, pag hindi gagalaw ang Diyos sa buhay mo at hindi mo inaalaw ang Diyos na gagalaw sa buhay mo, walang mangyayari sa iyo. Kahit gaano pa ka-powerful, ka-magaling ang magtuturo dito, kung hindi mo i-allow ang puso mo na ang Diyos gagalaw sa puso mo, walang mangyayaring pagbabago sa iyo. Jonah, nagkaroon siya ng personal decision. Amen? Then, Nineveh, but can only happen when the power of God mag-manifest sa buhay natin. Amen? Kaya kailangan mga kapatid, na while you are shouting, sharing the gospel of the Lord, huwag ka pong mag-depend sa iyong sariling kakayanan. Amen? Kasi ang repentance, trabaho ng Diyos. Tapikin mo yung katabi mo, kapatid, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sa taong pinahirapan ka. Amen? Let God change His heart until He repent. Amen? Nauubos na lang ang budget mo sa Kanya, hindi pa rin nag-repent. Ganun pa rin kasalanan, paulit-ulit pa rin. Iwanan mo na yan. Hayaan mo na ang Diyos magbago sa kanyang buhay. Amen? Share ka lang ng gospel. Amen? Alam niyo po, hindi posible, hindi imposible. Hindi posible. Marami po kaming ginawa para yung direct ng missile hindi tatama sa atin. Atin lang yun. Sikreto lang natin yun. Amen? Now, pag mawala, makinig kayo ha, pag mawala sa direction yung missile na iyon, tatakbo yun kahit saan. Saan yung tatakbo? Sa mga taong sinaktan ang mga nanay nila. Sa mga taong sinaktan ang mga pastor. Sa mga taong sinaktan ang mga leaders. Careful kayo. Kung di kayo mag-repent ngayong gabi, bantayan nyo mamayang gabi. Hindi ko po kayo tinatakot. But sabi ng Panginoon, today you must repent. Bakit? Until now, even in Abu Dhabi, Dubai, lumilipad pa rin ang mga missile. And this missile, 2,000 miles pwedeng abutin. Ilang miles lang yan, Abu Dhabi dito. Kaya, nakabalik ka na. Mag-repent ka na ngayong gabi. Amen? Huwag mong hayaan na doon ka pa mag-repent na wala ka ng isang paa. 50-50 ka na. Amen? Yun bang naglalakad ka na, may kasama ng oxygen. Di ba? Habang hila-hila ka sa oxygen mo, Lord, gamitin mo ako, Lord. Wala nang chance. Habang ngayon, malakas ka pa. This is your time. This is your moment. Amen? Kaya ako, I am very blessed talaga sa ating Diyos sa paggamit niya sa buhay ko. Kasi po, kung hindi po ako naging bold sa pag-share ng gospel ng ating Panginoon, kung hindi po ako nag-share, sa totoo lang, wala akong tulugan. Everyday po, matulog lang ako 2 to 3 hours lang po. Everyday po yan. Yan, may mga kasama ako sa bahay. Pagdating ko sa trabaho, may mga tao naghintay sa akin. May ministry. May nag-invite pa ng birthday. May baby dedication, may mentoring, may leadership training. Ang dami kong ginawa pag-uwi ko sa bahay. 3 hours lang per day. Ang tulog ko. Pero alam niyo po, hindi po ako napapagod. Bakit? My desire, I want to die with my mic and my microphone. Ay may hand pala. Amen? So
So kaya mga kapatid, the Spirit of God was working and brought them to faith. They believe. Sige lang, mag-share ka lang. Darating ang time ng faith nila lalago. Darating ang time sa kanila na maunawaan nila yung mga sinasabi mo. Darating ang time nila na the Holy Spirit will touch them. At mag-repent sa kanilang mga kasalanan. Amen? Number 3. Sabi ito, the call of repentance until now continues. Hindi lang nangyari doon kay Jonah. Ang Jonah po is the mirror until now. Kasi bakit mga kapatid? Until now, napakaraming mga taong gumawa pa ng mga kasalanan, gumawa ng kalukuhan. That's why the call of repentance until now is continuous. Tuloy-tuloy tayong lumuyo kay God. Tuloy-tuloy tayong gumawa ng kasalanan. That's why the call of repentance is continue until now. Saan ba si Jonah? In the Old Testament. But bakit in the New Testament meron din? Sa Mateo, sabi ni John the Baptist, say, repent for the kingdom of God. The heaven is at hand. Malapit na ang pagbalik ng Diyos. Isipin mo, how many years from the Old Testament and the New Testament until now, nandito pa rin ang pagrepent. Kasi po, grabe ang tigas ng ulo ng mga tao. Amen? Anong sabi dyan sa Matthew 4:17? Jesus mismo ang nagsabi, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ang unang nagsabi ng repent, si Jonah. Pangalawa nagsabi, si Matthew. Pangatlo lang sabi, ang Panginoon na mismo, repent! I did not know in this room kung sino po ang tinutumbok ng Diyos na magrepent. But you know, naniwala pa ako, why you are here? Because our God, He is the Savior of our soul. He is the Savior. Ayaw ng Diyos na mawala ka. Ayaw ng Diyos na maimperno ka. Gusto ng Diyos na lahat po tayo maapakan po natin ang kanyang kaharian. Amen po. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen? So that's why this time mga kapatid, and the result of their preaching in time bring in more than Jonah preaching at Nineveh. Kumalat ang salita ng Diyos doon sa Nineveh because of one preaching. Amen po? By the power of God, many nations come to believe in Jesus Christ as Lord. Hindi lang Nineveh, but napakarami ng nation ang niniwala at na-save because nag-repent po sila. And the gospel call of repentance and faith continues to be heard in our day until now. Naririnig pa rin natin ang repentance. It means meron po talagang tao na ang tigas-tigas ng ulo. Sorry for this word. Amen? It is a message for us. Message po ito para sa atin mga kapatid. And a message for all to repent. For the kingdom of heaven, malapit na. Pagkatabi mo, kapatid, mag-repent ka na. Amen? Magaling po kayo dito. If evil Nineveh can repent, so can you? Kaya mo din bang mag-repent by the grace of God? Kung gaano ka brutal, gaano ka makasalanan ang Nineveh, gaano sila ka tigas ng ulo, kaya niyo po ba na maging kagaya sa Nineveh na mag-repent? Amen? If the Nineveh can repent, ito yung mga bansa. Tingnan yung mga bansa na yan. Amen? Bakit? Nagkagulo-gulo yung mga bansa na yan. Bakit nakikita natin ngayon until now walang tigil? Amen? Gusto lang ng Diyos na may isa dito na may tatayo. Klarong-klaro, hindi ko nabanggitin. Basahin nyo na lang. Amen? Until now, nagkagulo. Bakit? Because of sin. Bakit? Kung mga righteous ang leader na nilagay dyan, walang mag-away-away. That's why we need to pray a righteous leader. Para po may iwasan ang gulo. Amen? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen?
So we should pray for the repentance of ungodly nation. Amen? So nandiyan po tayo mga kapatid. So, sino dito ang lumayo kay God at nandito ka na ngayon? Not only para magsimba, but to serve.